alam mo, nung bata tayo, partner. Ay, Pag what? Holy Week, nung bata-bata tayo. Yung mga elementary days natin, high school, partner. Sige. Kapag ka Holy Week, Mm-mm. wala masyadong balita na matindi, no? Mhm. Ito, kahit Sunday, antitindi ng balita, no? Talagang sumalubong for April 1. diba? Grabe yun. Hindi ko kinakaya ang mga pangyayari, Attorney Claire. Sobra, partner. Pero Ang hindi dami. yun part ng April Fool's Day. Hindi. Oo, totoo Oo. talaga po ito. Oo. Yun. Kumbaga, partner, syempre nagulantang din tayo, maalingaw-alingaw na naman ng war on drugs. Oo nga, eto na naman. Pero, syempre, mamaya natin pag-uusapan yan, partner. Oo. Pero ang matinding news, partner, yung pinag-usapan natin kanina. Yung Executive Order number 57 na itinalaga ng Pangulo na ito nung maritime council, Attorney Claire, that will lead us dito sa napakainit na tensyon ng issue ng West Philippine Sea Oo, partner. Oo. Tandaan mo ha, ito, executive order, ng Pangulo. nirelease ito ha, Oo. ng Philippine Presidential Communication Office. Mhm. Sunday. Easter Sunday. Oo, isipin instead na namamahinga sila talagang work. Oo nga, no? Diba? Dapat Easter bakasyon. Sunday. Oo. Bakasyon. Oo. Pero syempre kasi mainit kasi yung usapin Mm-mm-mm. sa West Philippine Sea, partner. Kumbaga sunod-sunod kasi yung panghaharas Aha. ng China sa Philippine Coast Guard, Mhm. sa mga nagsusupply ng mga food materials Oo. dito sa Sa BRP supply Sierra mission. Madre. Yes. Oo. And doon sa Sandy Cay, yung sandbar, partner, yung mga Filipino marine biologists or yung scientists natin, di ba, From hinaras? UP, di ba? From UP. Yung mga scientists, nag-research work din sila doon, di ba? Oo, Attorney niresearch Claire? nila Oo. kung bakit parang wait. Nauubos. Ibang coral ang nakikita namin dito sa Oo. sandbar na to. Nawawala. Oo, para bang tinambak lang daw. Oo. Yun yung Okay. nakikita nila na tinambak. Mm-mm-mm. So, iisipin natin, ba't kaya may nagtatambak dun? Mhm. Diba? Para bang saan galing yun? Yan. So, well, anyway, pag-usapan muna natin sa Executive Number 57, Okay. partner. EO 57, yung mga Oo, ka-UB. anong balita sa'yo dyan, partner? Yun nga, ang Pangulo ay bumuo ng Maritime Council Executive Order 57. Naglabas siya para itong Maritime Council ito, ang mga siwa sa polisiya, estratehiya, dito sa usapin na Attorney Claire, mga kayubi ng West Philippine Sea dahil itong ang tensyon. Dahil ang Pangulo, mismo siya, naliligalig na, Attorney Claire, sa mga isyong ito. Tensyon na ito ng West Philippines. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang EO number 57 na siyang lilikha ng mga patakaran at estratehiyang magpapalakas sa maritime security at domain ng bansa sa gitna ng hamon na kinakaharap nito. Ang detalye sa report ni Alan Francisco. Rise and shine, Alan. Pagpapalakas sa Philippine Maritime Security at Maritime Domain Awareness ng mga Pilipino sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ito ang layunin ng paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Executive Order number 57. Sa 6 na pahinang EO 57, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pangailangan nito, lalo't may hamon sa territorial integrity ng bansa at sa peaceful existence ng mga Pilipino o yung malayo sa anumang banta o karahasan. Sabi ng Pangulo, kailangan ng mga Pilipino ang usapin ng maritime security and domain dahil tungkol ito sa national security, soberanya, sovereign rights at maritime jurisdiction sa extensive maritime zones. Sa ilalim ng executive order, nireorganize at binago ni President Marcos ang pangalan ng National Coast Watch Council at ginawang National Maritime Council. Tungkulin nitong bumuo ng mga polisiya at estratehiya na magtitiyak ng nagkakaisa at epektibong governance framework para sa maritime security and domain awareness. Inatasan ng Pangulong NMC na pinamumunuan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na mag-issue ng guidelines para sa epektibong pagpapatupad ng EO 57 sa loob ng 60 days mula sa effectivity nito. Miyembro ng NMC ang mga kalihim ng Defense Department, National Security Advisor, Agriculture Department, Energy Department, DENR at Foreign Affairs Department. Kasama rin ng Finance, DILG, DOTR at maging ang Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Council. Ang NCWC Secretariat naman na ginawa ng Presidential Office for Maritime Concerns ay naatasang magbigay ng consultative, mag-research at technical services sa NMC. Titiyakin din nila ang implementasyon ng konseho. Ang Presidential Assistant for Maritime Concerns naman ay maaring direktang mag-report kay President Marcos kaugnay ng mga urgent matters na nakaaapekto sa maritime security and domain awareness. Habang ang National
National Maritime Center na tinatawag noong National Coast Watch Center ay naatasang ipatupad ang maritime security operation. Ang National Task Force for the West Philippine Sea na binuo sa pamagitan ng EO-94 noong 2016 ay naka-attach sa NMC. Tatanggap din ito ng policy guidance mula sa Pangulo. Ang EO-57 ay nilagdaan ni Executive Secretary Bersamin at mag-take effect kapag na-publish na sa Official Gazette o sa dyaryo. Binilinaw naman nila, partner. Itong ginawa naman na Executive Order 57 na to, hindi naman para magtawag ng gera, partner. Okay. Ano pa rin daw to, ito ay kumbaga okay, gagawin ito pero sa mahinahon pa rin na pamamaraan. Paiingtingin lang yung paano proteksyonan yung Oo. ating maritime rights, sovereign rights, di ba? Pero hindi to the point na magkakagera. Okay. Kumbaga ano pa rin, partner, kung may kailangang isampa na protest, kung kailangang madaan sa mahinahon na usapan, yun pa rin talaga, partner, ang adhikain nito. Oo. Pero, pansinin mo, partner, kahit sabihin natin, kasi sabi nila, baka magka-war na. Yung ginagawa ngayon, baka nagkakamali. Di ba, yun nga sabi na Tony Harry Roque. Yes. Kapag iba na ang iyong direksyon at hindi mo susundan ang direksyon ni dating Pangulong Duterte tungkol sa secret deal, baka daw nga siguro magkaroon pa ng mas matinding tensyon. Kaya nga po kung akalain nyo, nalulusob ang mga Amerikano, sasaklolo sa atin dahil dyan sa bulok na barkong yan, nahehelo kayo at nananaginip kayo. Ang pulisiya ni Presidente Duterte ay pulisiya na nagkasundo sila para walang gulo, walang galawan. Yan po ibig sabihin ng status quo agreement. Walang galawan at ang naging resulta naman po, mas mapayapa at mas maganang samahan sa panig ng Pilipinas at ng sa China. Wala. Hindi na kinakailangan ng crystal ball para malamin natin nakatiting na naman ang ating pangangalakal, ang ating pamumuhunan, at ang pagdating ng turista dito sa ating bayan dahil na naman sa hidwaan. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mo magkagera? Para lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo? At dahil dyan, dahil gusto mong malihis ang issue, nais mong makitang mamatay ang mga Pilipino? Mahirap talaga na ikumpira mga administrasyon. Pero nakita ko, lumuha ang Presidente Duterte nung merong 1 o 2 mga sundalong namamatay. Ikaw, imbis na maluha, dahil alam mo hindi ka lulusob doon, dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Di ba, partner? Pero, dito kasi, partner, tinatawag na ni Pangulong Marcos, ni PBBM, yung iba ng mga ahensya, mga tulong-tulungan. Di ba? Ano mga ahensya to, partner? Nakalista sa'yo? Wala dito exactly. Department of National Defense. Yan. Nangunguna yan. Of course. National Security Advisor or National Security Council. DA, Department of Agriculture. Okay? Inisip ko bakit may DA. Iniisip ko pa kung bakit. May dagdag si Chuck. Yung BIFAR pala is under DA. Kaya pala kasama yung DA. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yes, tama. Ayan. Oo nga, no? Sa agriculture. DOE, Department of Energy. DENR. Okay. Department of Foreign DNR. Affairs. Oo. Syempre DENR. Bakit? Kasama yun sa Kasi paligid. yung natural resources natin sa ilalim, di ba? Correct. Oo. Department of Finance. Syempre, kailangan ng finance dito, partner. DILG and DOTR. Bakit DOTR? Kasi ang dami na ahensya, attorney. ang Coast Guard kasi is under ng DOTR. Yun. Okay? So, ito, partner, miyembro din ang Solicitor General and the Director kasama. General of the National Intelligence Coordinating Agency. Miyembro din sila ng NMC. Okay, ang wala daw, may comment dito, ang wala daw ay DepEd at OVP. Ayun. Baka naman talaga hindi pwede. Hindi pwede. Iba ang daan nun eh. Oo, sabi ni Mon, mabasa. Maritime. So magpa-formulate sila ng mga guidelines para maging yung pag-i-implement nito. Nitong Executive Order number 57. Okay. So partner, dito kasi, ito sino naman ang pinaka-head ng National Maritime Council, yung NMC. Ito yung si
Executive Secretary Lucas Bersamin. Bersamin. Oo. Okay. Partner, with this pronouncement, with this executive order, makikita mo na kahit papano, Mhm. may konting palag Bakit, ang attorney? ang bansa, ang gobyerno natin. Oho. Ito, tandaan mo partner, executive order to. Mm. Kinalat ito. Oho. Alam ng media, alam nating mga Filipino Mm-mm. yung ginawa na executive order. Mhm. Hindi ito secret deal. 'Di ba? Tandaan mo, binanggit ni Oh, Attorney Claire. Attorney Harry Roque Mhm. na pagkuupo pa lang pala. Di Pangulong, dating Pangulo. Yes, ni nating Pangulong Duterte, nakipag-deal na pala siya Mhm. sa China na hindi niya gagalawin, hindi niya aayusin yung BRP Sierra Madre. Ayun. Diba? Oo, attorney. So, ano ang purpose nun? Actually, may purpose yun eh. Mm. May purpose yun para hindi pagawa. Dahil pag nasira yun, bigla na lang, hindi naman siya lulubog kasi nasa bahura na siya. Mm-mm. Kung magkatanggalan na lahat. Yung mga parte-parte doon hanggang sa Magkakalas-kalas na, attorney. totally Oo. magkalas-kalas na, Oo. mawawala yung tinatawag nating outpost. Ngayon kasi may foothold pa tayo. Oo. Kaya walang magawa doon si Yung China. China. In the first place, partner, ang Ayungin Shoal is atin. Of course, Attorney Claire. Parte to na economic, exclusive Exclusive economic zone. Oo, ng Pilipinas. Pasok siya dun sa 200 nautical miles, partner. Mm-mm-mm. Kaya wala dapat ginagawa dito ang China. Pero, ang nangyayari, Attorney Claire, in reality, Lalo na nung panahon ni Pangulong Duterte, hinayaan niya. oo, Hinayaan niyang hindi ito magawa ng 6 na taon. tagal, no? Kaya nagkabulok-bulok. Kung bulok na nga, Lalo pang ng bulok. no? Ito lang sa akin, partner. May mga Navy ka dyan. May mga tauhan ka dyan. Mm-mm-mm-mm-mm. Na siya nagbabantay for the interest of the country. Mhm. Tapos, secret deal mo pala. Hindi mo papaayos. Ano na yung kumbaga, doon nakatira eh. Mm-mm-mm. Yung kondisyon Mhm. nung paninirahan, pag-stay ng mga tao doon. Mm-mm-mm. Hinayaan mo lang pala. 'Di ba? Hinayaan mo lang na mabulok 'yan. Hindi mo sinasabi sa amin, hindi mo sinasabi sa lahat. Secret deal. Secret deal pala. Mm-mm. Hanggang sa yung mga tao mo sa loob na nagbabantay ng BRP Sierra Madre. Walang kalam-alam na okay lang palang mabulok itong binabantayan namin. Walang nagtaka, Attorney Claire. Walang kahit man lamang Quiet naman ang media tungkol doon. Wala Secret nga, partner. Paano mo naman malalaman? Wala nga tayong dyan eh. Diba, pag alam. ikaw ang gagawa, pangulo ka, partner. This kind, dapat ganito. Diba? Yung tipong alam, may executive order, or any law, treaty, whatsoever. Nung ako naupo kay Radyo Manrod, kay Sir Rod, Attorney Claire, na humayili sa bilang partner mo, na-discuss mo ito, Attorney Claire, Aha. about the secret deal ng Pangulo. Siya ba ay merong pananagutan bilang Oo. Pangulo? Yes. Hindi ba? Kung ito, ipupursu, at makikita ko anong danyos, oo nga, sabi nga nila para mong binenta talaga yung Pilipinas. Di ba? Oho. Na wala kaming kaalam-alam kasi secret deal. Kung hindi pa, partner, tatatandaan mo, pumiyok na yung China dito na may deal sila. Pero hindi nila binabanggit at that time kung sino. Mhm. Di ba ang daming hulaan? Si Trillanes, si Gloria, si Erap, si Pangulong Erap. Di ba? Nagtuturuan sila pero walang kibo. Ang dating Pangulong Duterte. Yun pala. Wala nga siyang inamin until Mm-mm. kumanta itong si Attorney Harry Roque. Sa Ayun. isang vlog niya na kaya tayo Mm-mm. hinaharas. Kung maganda justify pa yung pangaharas sa atin. Mm-mm. Dahil tayo daw ang nagpo-provoke. Oh, ganun? Dahil may deal. Mhm. Ang Ang dating China Pangulo, at saka ang si dating dating Pangulong Duterte oo. na wala status quo. Walang gagalawin dyan. Walang building materials dyan. Mm-mm. Anong balak nyo dyan? For 6 years, hindi nyo kinumpuni. Talagang balak nyong
mawarak. Mm-mm. O di pag mawarak, di laya na si China. Magagawa Maglayag-layag na lang doon. niya kung anong gusto niyang gawin doon. Diba? Mm-mm. So, Kaya pala, Attorney Claire, no, yung mga nagdaan, lumalabas sa mga video na kung ibuli tayo, di ba? At talagang nakita mo kung paano yung mga, sasakyang pandagat ay talagang kung ano ng water cannon, di ba? na-justify pa yon ni Atty. Harry Roque. Mhm. Na dahil nga daw tayo ang nagpo-provoke. Ito daw ito yung basa niya noon. Nagpo-provoke daw tayo para daw dumating yung time na kapag ka na-provoke ang China, hingi tayo ng tulong sa Amerika. Oh. Uncle Sam, help. Ganon. Inamin ni Harry Roque Na? na meron deal. At kay na tumulong sa atin using the MDT, kaya talagang tayong mga Pilipino ang nagpo-provoke. O bakit pa sinasabi nagpo-provoke? Talaga naman po may agreement na status quo. So hanggang hindi tayo magpapadala ng repair materials sa Sierra Madre, hindi nila pipigilan. Pero nangyari po, kaya tayo nawa-water cannon, talaga nagdadala sila ng repair materials. Alam naman nila na kapag may repair materials, talagang hindi tayo papapasukin. Pero paulit-ulit nilang ginagawa. Bakit? Kasi nga gusto nila na talagang ang China maging mas aggressive para pag naging mas aggressive ang China, sasabihin natin, Uncle Sam, tulong! Mutual Defense Treaty! at the same time, partner, at yan ang magiging basehan para mag-declare ng martial law. Oh. So, doon niya ginagawi ang usapan, partner. Pero teka lang, di ba partner, isipin natin, ano bang ginawa ni dating Pangulong Duterte para mapakita natin yung karapatan natin sa sarili nating teritoryo. Atin yan Attorney Claire, hindi ba? Oh. Ang dami niyang inuuhan sa kagustuhan ng China, partner. Pati yung pangingisda, partner, exclusive economic zone, hinayaan niya mga Chinese fishermen mangisda. Attorney Claire, yung mga bahura, di ba? Na nakita ng Philippine Coast Guard na wala na. Sira. Di ba? Atin yun, Kaya nga, exclusive economic zone natin yun. ang sabi, magsampa ulit ng claim or complaint regarding sa damages ng ating natural resources. Wala na sira na, Attorney. Partner, ito hindi ko to lang, kailan ko lang, na-research ko lang, partner. Sinabi pa, pinagmalaki pa ni dating Pangulong Duterte na never niyang pinangako, even during the campaign, na kukunin niyang muli ang West Philippine Sea. Nako po. Samantalang, partner, during the campaign, mag-jet ski. Sa akin lang, kahit sabihin mo na hindi kaya ang mag-jet ski dyan. Pero, hindi naman natin pinaniwalaan na mag-jet ski ka doon. Ang pinaniwalaan natin during the campaign, yung tapang mo. Yung tapang mo na ipaglalaban mo yung karapatan ng Pilipinas. Atin yun. Diba? Hindi naman ito, kumbaga, literally, mag-jet ski ka. Pero yung pinakita mong tapang, talagang nagoyo tayo, partner. Goyong-goyo. And to think, na napakatapang ng Pangulo pagdating sa paglaban sa droga. Anong words niya? If you will destroy my country, I'll kill you. Paano to? Nadi-destroy na yung country natin Walang I'll kill you? Nako. Medyo pagdating doon, Attorney Claire, sa personal ko lang, Attorney, tumitiklop no? Tiklop. Ito pa, partner. Kasi ito ginamit ko kanina sa vlog ko Sinabi ni Pangulong Duterte, ito nasa news to, hindi ko to word. Attorney. Pagdating sa China, pakikipaglaban, inutil siya. It's simple as that. They are in possession of the property. You remember property, you're a lawyer, property rights. It has nothing to do with the Philippine laws of property. But it's akin to, they are in possession. So what can we do? We have to go to war. And I cannot afford it. Maybe some other president can, but I cannot. Inutil ako dyan, sabihin ko sa inyo. And I'm willing to admit it. Talagang inutil ako dyan. Walang magawa. Nako. Inamin niya
ngayon. Kaya nung ginamit ko yung sa vlog, sabi niya, ba't mo sasabing inutil ang dati Pangulong Duterte? Oo. Ang dami niya nagawa. Sabi ko, that's not my word. That's his admission. Kung admitted siya na inutil siya pagdating sa China, ay anong gagawin ko? Sabihin kong hindi siya inutil. Siya na mismo umamin na inutil siya. Ni Claire, ako po si Radyo Mo, Jenny Pahilanga. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.